Hi everyone! Si Abner Tulagan uli ito at manonood na naman tayo ng Abot Kamay na Pangarap, episode 315. Lala sa gabing madilim, ikaw ang bawat. Kape-kape, nakatulog na si RJ. Sabi ko na nga eh. Ay. Kikita niya ang tatay niya nasa bahay nila. It means a lot for Annalyn. Uy! Silip din. Oh. Yan, nakatulog na yung tatay mo. Gisingin mo, pauwiin mo na yan. Ay! Ay, wag na po. Ba't Para pa makapagpahinga pauwi? po si tatay. Oo nga naman. Oo naman po. Tsaka, okay lang naman po, di ba? Sige po, nagmahanap ko na po ng kumot si tatay, ha? Titingin. Titingnan uli si RJ. Ayun sis. Ayun tayo eh. Gwapong-gwapo kay Chinito. Gusto niya siya na magkumot. Bakit titig na titig, Lynette? Bakit nanonood, Lynette? Tulog na po ako, Nay. Nahanap. Titingin uli. Ahoo! Baka titingin pa uli yan. Hindi na nakuha ng camera. Ako na naginip tungkol sa anak ko na kagabi dahil naglilingkisa na silang dalawa. Saan mo ba nakita to? Huwag mo na nga pinapanood yan. Do you think I can resist watching this video and not do anything? Ito ko nananahimik, yung pala ginagapang na yung asawa ko. Alam mo, kasalanan mo to eh. Sabi mo sa akin, nasa bahay na yung daddy mo kagabi, yung pala kasama si Lynette. Alam mo, manda sila, hindi ko palalagpasin to. Teka, saan ka pupunta? Mami, sugat mo. I don't care! Alam mo, this is your fault eh. Siya ba talaga nasisi tuloy? Mami! Saan ka pupunta? Zoe, maghanda ka. Sa susunod, ulo na ni Lynette ang tatahiin mo. Leave me alone! Ang pakta talaga. Ang pakta talaga. Ala, inabot na ng umaga. Nako. Isingin mo na yung tatay. Baka dyan kayo abutan ni Moira. Ay, Sarap na ng tulog ni Robert. morning. Kain na po tayo. Good morning, Lynette. Aling Susan. Good morning, Doc. Ang sweet naman. Morning. Kain na muna tayo ng almusal. Mga tinginan eh, oh. Lord, maraming salamat po dahil nagising po ako na kasama ko po si nanay at si tatay. Wow. At si Lola. Maraming salamat po sa pagkain po na nasa harapan po namin ngayon. At maraming salamat po dahil sobrang espesyal po ng araw na to para sa akin. Oh. Dahil unang beses ko pong makakasama ng sabay si nanay at si tatay sa
breakfast. Naks naman. Thank you po. Amen. Amen. Ang ganda ng eksena na to. Simple lang, pero it means a lot sa isang pamilyang Pilipino, no? Nag-illustrate ng magandang halimbawa para sa audience. Tapos yung prayer ni Lynette, nakakatuwa rin. Tapos yung pag-amen ni Lola Susan, ang saya-saya. Diba? Ang ganda. RJ, pasensya ka na sa almusal namin. Ano pasensya? Ang swerte ko nga eh. Tagal ko na hindi nakakain ng langgit. Na, Iba yan. Crispy at hindi maalat. At wow. higit sa lahat, anli. Ang yawa. Amoy pa lang, ulam na. And cooked with love. Aamuyin ko na lang Ay! para matipid. Ano ka ba? Pwede mo nang kainin lahat yan. Marami kami nandito. Sige na. Yaman na sila. Sige, sige. Oo, at sige na, kumuha ka na ito. Thank you po kayo. Ano ko kasi? Ang saya. Ang ganda-ganda ng Jack, ganda ng eksena. Una na ako. Maraming salamat sa breakfast. Nabusog ako. Ay, wala yun. Pasensya na kayo naka-estorbo yata ako. Pero nag-text na kasi si Ruben. Okay na yung sasakyan. Annalyn, hindi ka pa papasok sa East Ridge? Pwede kita ihatid. Hintayin kita magbihis. Thank you, Tay, pero mamaya pa po kasi ako eh. Okay lang po. Ikaw, Lynette. Hindi ka pa papasok? hindi. Okay lang. Eh, Meron gusto naman akong ihatid. service. Ako na ako. Pandahan ko nakakilig Nay, din. hatid ko na po si Tatay sa Sige. Manunokso yan. Chang, ano na naman mo yan? Wala lang. Wala. Naisip ko lang. Tuwan-tuwa ko eh. What if kayong dalawa ni RJ ang nagkatulungan? Chang, pwede ho ba? Huwag niyo na akong isipin yan. Masaya na po ako sa buhay ko. Boto din naman ako kay Doc Moreno. Kaya lang kanina nakita ko kayong tatlong kasama. Ang saya-saya ni Annalyn. Oo nga, kitang-kita naman yung ano. Kitang-kita yung saya ni Annalyn. Ganda ng acting. Naisip ko tuloy, bakit pa kayo pinagtagpo? Eh, hindi naman pala kayo tinadhana. Anak, may hugot si Lola eh. Hashtag Totga. Chang, may rason ho kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. Tama. Ngayon, kung ano man yung rason na yun, magtiwala na lang po tayo sa Diyos. Kasi yun po ang makakabuti para sa ating lahat. Ganda rin sinabi niya kasi very applicable ito sa buhay nating lahat, no? Yung kahit gaano natin kagusto yung isang bagay, pag hindi ayon sa plano ng Panginoon, hindi mangyayari. So, ang ganda ng tinuturo talaga ng show natin na to. Nakaka-inspire. Oo na, alam ko yan. Kaya ko lang naman na-imagine yun. Eh, kasi, ngayon ko lang nakita ganun kasaya si Annalyn eh. Tama. Grabe, Dok, oh. 2 oras pa lang, 1 milyon na yung views ng pang-hostage sa'yo. Wow, sikat. Viral. Iba ka na, Dok. Famous. Alam mo, Annalyn, gusto ko nga sana pumunta kagabi. Kaya lang naisip ko na, gusto mo magpahinga. Eh, buti na lang, hindi ka tumuloy. Mangingistorbo ka lang, eh. Yan na naman kayo. Ngayon ko lang ulit nakita itong mga bagets. Para kanino yung pagkain ng dalawa? Kay Aling Melba. Sabi ko na nga, be, para sa nag-hostage sa'yo, kung sabihin may Stockholm Syndrome ka na din. Stockholm Syndrome? Ano yun? Stockholm Syndrome, it's a psychological phenomenon wherein nagkakaroon ng positive feelings or empathy ng mga victims of kidnapping towards their captors. Kaya hindi na siya nag-file ng case dahil naawa to si Annalyn. Gets mo na?
Sabi ko nga, testing ka lang eh. Sabi ko, bido-bido. Nakakaawa naman kasi talaga si Aling Melba. Oo nga naman. Hindi nyo kasi nakita yung kwento niya, hindi nyo nadinig. Alam ko kaya na storya ng buhay niya. Saka may problema ba? Dadalang ko lang naman siya ng pagkain. Oo nga. Dok, ibig sabihin ba nung pupunta ka presinto? Sama ko! Dalawa lang tayo pwedeng dumalaw. Kaya isa lang yung pwede ko isama. Mag-jack and poy na lang kayo. Oh, sige! Ano? 1 to 5 oh. Give. Topic. Sama na kita. Ilayasa na sila. Hoy, Dok Annalyn! Tayo nitong Dok Lindo na ka. Nakasahan na naman tayo. Tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat. Presinto? Dok, sigurado po ba na hindi kayo magsasampa ng kaso? Lilipat na rin po kasi siya sa mental. Ala, Kinokontak nasa rin na po yung ang pamilya tinap, niya. yung dala niyang pagkain, ba't bag na lang dala niya Ma'am, ngayon? pwede po ba na kapag may nakontak po kayo kamag-anak niya at pumunta po sila dito, sabihan niyo po ako para masamahan ko po sila pag nilipat po si Nay Melba. Sige po. Mm. Pwede po ba namin makita po si Nay Melba? Ay, sige po. Maupo po muna kayo. Ay. Bago siya lumipat. Sana mahanap nila yung mga kamag-anak ni Aling Melba. Oo siya nga. mapunta sa institution. Mm-mm. Bago siya lumipat sa Melba. Annalyn, super blessed ka. Anong ginagawa mo dito? So sana kitang makausap sa nangyari kagabi. Magsasorry? Hindi man lang, Okay lang ba makausap kita? mag-sorry ka na. Ah. Iniwan mo basta yung kapatid mo kagabi. Excuse me. So, aamin ka sa kasalanan nagawa mo, di ba? Grabe yung Melba na yun. Siguro madami na siyang nabiktima. Ano? Siguro madami na siyang nakidnap. Of course, baka pinatay pa. Ang sama talaga mag-isip sa kapwa. Pag masama, pati yung kapwa pinag-iisipan ng masasama. Zoe, hindi. Mabait naman si Nay Melba eh. Marami lang talaga siyang problema sa pamilya niya na hindi niya nakinaya. Mm-mm. Kahit na. Alam mo, dapat nga hindi mo na dinadalaw dito yun. Ala? Ugali talaga. Sorry nga pala dun sa mga nasabi ni Nanay tsaka ni Lola sa'yo. Pero okay naman tayo, di ba? Tandaan mo nga yung ginawa sa inyo mga taong yon. Wala namang Ala? Hindi sumagot yun ang mga inaalala niya. Gawa sa akin si Annalyn eh. Ako mismo yung umalis doon kasi naiipit ako sa mami tsaka sa lola niya. Kahit na, magkakampi pa rin sila ni Annalyn. You're being too soft on that girl. You have to remember, she is the enemy. Nakikinig siya masyado sa impluensya ng nanay niya, tong Moira na to. I guess for me. But, alam ko naman na your mom doesn't care about me. Oh? Sa'yo lang naman siya may pakailan. Lalong-lalo na sa dati. Ano ibig mong sabihin lalo na kay tatay? Annalyn, napanood kasi namin yung video ng pag-rescue sa'yo eh. Galit na galit nga si mommy kasi yung mommy mo nakatabi sa daddy mo. Grabe talaga itong, pati siya yun ang thinking. Ito na yung pinapapirmahan mo sa mga mo. Ayun tayo eh. May dala na namang Nakita mo ba si bumula ng away yan. Kanina ko pa kasi siya tinatawagan. Hindi ko makontak.
ko pa siya nakikita eh. Away yan talaga. Sinasabi ko sa inyo. Bilang pa thank you for letting me stay in your house. Sigurado ako magugustuhan niya ni Annalyn. Maraming salamat. Naku po! Ayan na, sinasabi ko. Lynette! Oh! Anong ginagawa mo sa asawa ko? Ano namang kaso doon? Wala namang mali siya yun ah. At di naman lang malapit yung nanay ko sa daddy mo. Wait, so sinasabi mo, si Daddy na malapit sa mami mo? May sinabi ba akong ganun? Pwede ba kausapin mo nga yung mami mo? Sabihin mo na hindi ganun yung nanay ko. Annalyn, you can't blame my mom kasi alam mo naman may history yung mami mo tsaka si Daddy, di ba? And you are the living evidence na may kasalanan yung mami mo sa mami ko. Away na ito. Zoe, kung may nagawa man yung nanay ko, kailangan mong maintindihan na dahil yun sa hindi niya alam na kasal si nanay. Buti naman sinabi Mas mo. malala pa nga Very yung good. ginagawa ng mami mo sa nanay ko. Ayan. Alam naman natin kung sino talaga may ugali, di ba? Isipin mo, tinulungan ko na nga siya. Gusto niya pa ako idemanda. Buti na lang. Sinabi mo yan. Tama yan. Ano sabi mo? Wala, back to back away. Ang landi mo talagang babae ka, ha? You have no decency! Dito mo talaga kinakalantari yung asawa ko. Hindi ka na nahiya! Moira, stop it. It's not what you're thinking. Robert, huwag mo nga akong gawing tanga. I know what I saw. Ito kasing babaeng to eh. May boyfriend na nga, pero gusto pang sumideline sa'yo. Ano? Feeling mo, ang haba ng hair mo? Amin na nga yung hair mo. Tama na! Stop it! Ano ba? Tama na! Let go of me! Hindi pa ako tapos dyan sa babae. Moira! That's enough! You've done enough! Umuwi ka na! Bakit mo ako gustong pauwiin, ha? Para mas magkaroon pa kayo ng oras ng babae mo? Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama, Robert. Ala. Moira, kailangan mo nang umalis dito sa East Ridge. I am not leaving here without my husband. Sa ayaw sa gusto mo, kailangan mo nang umalis dito. Ala. Pinagtutulungan niyo ako? Tama yan. Hindi ka namin pinagtutulungan. Ikaw ang nanugod dito at ikaw ang nagsimula ng gulo. Palibhasa yung girlfriend mo, linalandi tong asawa ko. Ang kapal talaga ng mukha. Ay, grabe talaga Moira ka. Sorry, hindi ko dapat nasabi yun. Hindi. Hindi, lumalabas na sa bibig mo yung totoo eh. So, sinusumbat mo yung tulong na ginawa mo sa mami ko? Ala, umabot na sa ganung level ang takbo ng isip ni Zoe. Ganun ba? Hindi. Na ikaw yung dahilan kung bakit buhay siya ngayon? Oo, totoo And naman. all this time, I thought you were under the Hippocratic Oath. So I should have known na isusumbat mo sa akin to. So, hindi. Hindi ako ganang klaseng tao. Sorry, nasabi ko yun. Napaka-plastic mo. Oh, eto ha. Pangbayad sa ginawa mo sa mami ko. Alam kong kulang pa yan. Hayaan mo. Dadagdagan ko. Ang kapal ng sama ng Zoe. ugali. Hindi ko kailangan ng pera mo. Lahat ng pag-iintindi ko sa'yo, nasa puso ko yun kasi kapatid kita. Hindi ko kailangan ng pera. Eh, sino bang nagsabi sa'yo na ituring mo akong kapatid? Ay, in fact, tatalagaan ako, nakakakulo kayo ng dugo ko na mag-ina kayo. Sana nga hindi na lang. Siguro mas magiging okay yung buhay ko kung ganun. Hindi ka mo. FYI, you are nothing to me. Okay. Maybe from now on, the feeling is mutual. Very good. Hindi lang happy. Overjoyed. Ba't ikaw nang masaya? Talaga, masaya naman talaga ako eh. Ano ba akala mo? Dr. Tanyag, Sarah Santos, iniwan ko kayo kanina magkabati kayo. Ngayon magkaaway kayo ulit. Tanong mo dyan sa magaling kong kapatid.
Di ko kailangan ng pera mo. Talagang nilamukos lang. Oo, ayan. Doc Lindo, nakita mo naman, di ba? Sinubukan ko siyang bayaran sa ginawa niya sa mami ko. Ayaw niyang tanggapin. Ayaw mong tanggapin, di ba? Ang galing mong asal. So, simula ngayon, wala na kaming utang na loob sa'yo. Wisit. Ang galing ng script, ang galing ng pagkakasulat kasi yung nakakainis talaga yung nakakainis. Tapos ang ganda ng mga linyahan, yung mga pinaghuhugutan, yung walang hiya nila, may pinanggagalingan, hindi yung basta lang magalit, basta lang mambuisit. Mayroong istorya bawat dialogue nila. So, gano'n ang reaction nila sa inaaway nila kasi may pinanggagalingan sila. It makes them, yung may intindahan mo, pero mabubisit ka pa rin dahil gano'n yung thinking nila. Kasi, pwedeng papunta sa tama, yung pwedeng papunta sa pagiging mabait, but they choose to be, yung character nila choose to be on the bad side. At wala silang pakialam. Wala siyang magawa para sa niya. Sino ito na nagsisisyon? May nagsisisyon. Ala. Hindi ganyan si Lynette. Ikaw lang malisyoso mag-isip. Kaya mas mabuti pa, umalis ka na. You can't do that to me. Hindi mo ba kilala ko sino ako? Kilalang kilala ka namin, Moira. Ikaw ang CEO ng Apex. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagagagawa mo? Pinagtitingin ka ng mga tao, oh. You stay away from my husband. Sige na, Moira. Ihatid ang security namin. May security. I know my way out. At ikaw, layuan mo yung asawa ko. Bitiwan niyo ako! Ang impacta talaga. Sabi na yung cake na yun, pagmumula ng away eh. Ano pala yung cupcakes na yan. Zoe! Zoe! What? Zoe, akala ko ba okay na kayo ni Annalyn? Ano yun? Is this how you're going to repay her after she saved your mom? Doc Lindo, can you please stop making me feel guilty about it? Ganyan ka ba talaga katigas? Ha? Honestly, gusto ko naman maging okay kami ni Annalyn eh. Naging okay naman kami. For a few days. Pero, napakadami na talaga naming personal issues. Masyado nang malalim yung lamat namin. Zoe, ikaw ang nagpapakomplicate. Eh kasi, complicated talaga. Eh pag naging okay kami ni Annalyn, magagalit naman sa akin yung mami ko. Ayoko makalaban yung mami ko. Bakit yung mami mo ba yung nagkocontrol ng emotions mo? Zoe, ang tanda mo na. Lindon, you're not getting the whole picture. Hindi kami pwedeng maging magkaibigan ni Annalyn. Dahil magkalaban kami. Zoe, Annalyn is not your enemy. Bakit ba lagi mo na siyang pinoprotektahan? Lagi mo na siyang dinedepensahan? May gusto ka ba sa kanya? Oh, wow! Doc Lindon, tigilan mo na kami. Sagutin mo kung may gusto nga. Malamang meron, halata naman. And please, huwag mong sasabihin kay Annalyn ang sikreto. Yun Dahil lalo tayo. lang magugulo. May sikreto na. Wala akong planong sabihin sa iba yung sikreto mo. Zoe, ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi kayo pwede maging magkaibigan ni Annalyn? Why? Mabuti pa, huwag mo na lang intindihin. Ganyan ba talaga ang laki ng galit mo sa akin at tatawid ka pa ng dagat para lang makalayo? Please, umuwi ka na. Ikaw ba Eto na. mag-oopera sa akin, Doc Annalyn? Hindi po, si Dr. Claveria. May Melba.
Andun po ako. Mag-a-assist po ako sa operasyon. Huwag mo akong pababayaan, ha? RJ, anong ginagawa mo dito? Kailangan ko lang ng kaibigan na makakausap. Yang Yan tayo eh, RJ eh. Wala ka bang ibang best friends? Si Lynette lang ang pwede mong kausapin. girlfriend mo, lapit ng lapit sa daddy ko, hindi ka man lang ba nagsiselos? Do me a favor, para sa'yo na rin. Makapaghiwalay ka na sa kanya. Zoe, anak lang kita. Hindi ikaw ang magdidesisyon sa buhay ko. Oh, yun ang totoo mong tatay. Itong ka dapat ano. Anyway, ito rin naka isang buong episode na naman tayo na-enjoy natin ng panggigigil sa mga characters na nakakabwisit dahil masyadong pinaganda ng mga writers ang pagmumukhang bwisit niya. So, ang dami mga reveal doon. Merong pinakausap si Zoe na sekreto na ayaw ipaalam, and then we see na yung usap ni Zoe sa totoong tatay niya. So, dami natin pa rin aabangan. So, hanggang dito na lang muna tayo. Before I let you go, please don't fail to subscribe to my YouTube channel. It's Panorth TV. Hindi pa South, hindi pa West, hindi pa East. Panorth lang. Panorth TV. Bye!